Nanatiling baha po sa Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa magdamagang pag-ulan. Nakabantay pa rin ang Rescue 5 doon para sumaklolo sa mga ngailangan po ng tulong. Balikan natin live si Paulo Bediones. Paulo. Yeah, Cheryl, Erwin, matinding perwisyo talaga ang dinudulot nitong pagbuhos ng malakas ng ulan at pagtaas ng tubig baha sa mga residente dito sa kahabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City. Bukod sa wala silang makain at mainom na malinis na tubig, may ilang biyahe rin na muntik na maperwisyo. Pahirapan ng pag-aksyon ng Rescue 5 sa mga residenteng na-trap sa baha sa Araneta Avenue sa Quezon City. Bukod sa mataas ang tubig at malalakas ang alon, masisikip ang ilang eskinita. Tuloy din ang pag-ulan. Ang ilang residente lumusong na sa baha. Sa gitna ng aming rescue operation, nakasalubong namin si Mang Boy. Lakas loob siyang lumangoy at tinawid ang baha gamit ang salbabida. Ngayon kasi alis ni Mang Boy papuntang Doha, Qatar para magtrabaho bilang electrician. Agad namin siyang isinakay sa rubber boat. So hinahabol mo yung flight mo ngayon? Oo, yes sir. 3 o'clock. Ito na yung gamit mo? Ito sir. Lahat na to? Lahat na yan sir. Ticket mo na dyan? Hanggang sa Passport? hanggang din sir. Sa ilang pagkakataon, kinailangan din naming lumangoy. Papunta sa mga bahay ng mga residente. At masabihan silang lumikas na. Ang pamilyang ito ang isa sa aming sinaklolohan. Shell Erwin, kumagat na nga ang dilim kaya sa ilang sandali titigil na rin ang mga rescue operations ng iba't ibang mga rescue teams dito. No? Kanina lamang ay dumating na ang huling batch ng mga rescue ng PLDT Rescue Group at pati na rin ng Rescue 5. No? Pero mamaya, doon sa mga bahagi kung saan safe naman dumaan ay mamamahagi naman tayo sa tulong ng Alagang Kapatid Foundation ng ilang mga maaring kainin at inumin ng mga residente dito. Patuloy pa rin ang buhos ng ulan pero hindi na ganoon kalakas tulad ng kanina. Pero ang bago naman ngayon ay may malakas na hangin at ito nga ay maaring magdulot ng hypothermia doon sa mga residente na kanina lamang ay nalamigan at nabasa ng matinding buhos ng ulan. Maraming mga residente dito ang nakatambay din. No? May daladala silang mga payo, may mga kapote sila. Pero ang abiso po namin, lalong-lalo na doon sa mga lumusong sa tubig baha. Ingatan po natin ang sakit na leptospirosis. Kung maaari po, punta tayo sa ating mga health center at humingi po tayo ng prophylactic para po ligtas po tayo. At ito po yung isang bagay na dapat talaga natin seryosohin. Dahil marami po tayo nakita kanina, Erwin, Cheryl, sa mga residente na lumusong sa tubig baha at sila po ay walang impormasyon tungkol sa leptospirosis. Cheryl, Erwin. Paulo, can you hear me? Yes, I can hear you, Erwin. Parang nagulantang yung mga kababayan natin dyan at mabuti nga nakarating kayo dyan ng maaga pa kanina at nakarescue kayo ng mga kababayan natin. Parang hindi nila inaasahan na yung sa pagbuhos ng ulan at paggising nila sa umaga, mataas na yung tubig kaya natrap na sila. Ano raw, wala ba silang balita? Hindi sila naabisuhan din ng kanilang mga local officials dyan na magsilikas na? Parang nagkaroon ng preemptive evacuation, Pao? Yes, Erwin, kausap natin ng ilang mga barangay officials dito at para sa kanila, ang alam lang nila ay yellow rainfall warning. Kaya maraming nagulat nung biglang naging red nga ito. No? Pero gaya ng narinig natin sa ibang mga nagpahayag rin kanina ng kanilang mga saloobin, hindi naman nila sinisisi nga ang Pag-asa o ang NDRRMC dahil maging sila ay talagang nagulat nga sa matinding buhos ng ulan at ginagawa na lang nila kung anong makakaya nila para mailikas yung mga residente, para mailabas agad yung mga nangangailangan katulad ng mga bata, yung mga may sakit, yung mga matatanda at sila nga yung mga unang nirescue po natin, Erwin. Sabi mo kanina, Pao, buwaba na yung mga tubig o yung tubig dyan sa iyong kinaroroonan pero pwede na ba, pinapabalik na ba yung mga kababayan natin sa kanilang mga tirahan? Alam mo, Erwin, bumaba nga yung tubig baha dito sa may bungad nga ng Araneta Avenue pero hindi natin may kakila talaga na mataas pa rin ang tubig baha dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. No? Dito sa may kanang bahagi natin. Lampas tao pa rin sa ilang bahagi. Kita po natin na yung gasoline station dyan ay talagang lubog na lubog. Pati mga kotse, marami mga truck, mga tricycle. Hindi na mapapakinabangan. Tiyak yan sa mahabang panahon, Erwin. So, sabi mo kanina, dahil dumidilim na, medyo pansamantala mo nang titigil ang lahat ng rescue dahil nga medyo delikado at madilim na. So, magre-resume ba ito bukas o nakaantabay lang kayo dyan kung sakasakaling may kailangan talagang i-rescue?
Yes, Erwin, nag-usap-usap na kami dito at may mga mag-standby muna ng mga rescue teams kung kailangan talaga na ilikas sa mga halimbawa, mga anak o yung mga may sakit, lalo-lalo yung mga bata, no, baka tamaan sila ng hypothermia. Pero ang dahilan kung bakit ititigil muna ang ilang mga rescue operations natin ay hindi natin matitiyak kung yung mga dadaanan na ating mga rubber boats ay walang mga bakod na matatalas na maaring magdulot ng pagbutas doon sa ating mga rubber boat. At yun yung isa sa mga matinding challenges, no, bukod doon sa mga bakod ay itong matinding agos ng tubig sa iba't ibang bahagi, no, dahil malapit nga ito sa mga creek na umaapaw at yun nga kita po natin na walang tigil pa rin ang buhos ng ulan. Kaya inaasahan natin na mamaya, lalong-lalo na kapag talagang kumagat na ang dilim at wala ng kuryente ang mga residente, hihingi sila ng saklolo sa atin, Erwin. Pao, kanina pa kayong umaga dyan, abay, mga alas 8, alas 9, anong oras na ngayon? Alas 6 na ng gabi, hindi ba kayo nilalamig? Ano bang sikreto? Kala ko hindi mo mahalata, Erwin. Kanina pa kami nangangatog dito sa lamig. Pero yung mga damit namin ay nandun sa crew cab sa malayong bahagi. At mas inuna po namin yung pag-rescue sa mga residente dito at pagsagawa ng iba't ibang mga operations. At siguro mamaya may kita mo ako bago na yung bihis ko. Maraming salamat sa iyo, Paulo Bediones. Live po yan mula siya sa Araneta Avenue sa Quezon City. Samantala, isa rin sa mga kalsadang unang lumubog sa baha bunsod ng ulan ang Espanya sa Maynila. Nasisi na naman tuloy ang di pa natatapos na drainage project ng DPWH sa lugar. Nasa gitna ng aksyon si Renzo Ongkiko. Papasok pa lang ng Maynila mula Welcome Rotonda, parang ilog na ang itsura ng Espanya. Mula kanto ng Blumentritt, paglagpas ng Riles hanggang sa Moraita, gabewang na ang tubig. Kaya ang mga sasakyan naipon sa magkabilang dulo ng kalsada. Ang mga residente sa gilid ng Espanya nagtulong-tulong para makatawid sila. May bangka, may styrofoam. Yun nga lang, di naiwasan ng ilan ang pagkakataong kumita. Ang mga tricycle at pedicab, 100 piso ang singil sa mga magpapatid mula Espanya papuntang Recto via Moraita. Sapalar lang sa motor pag masisira yung motor Ang northbound ng P. Burgos sa tapat ng Bonifacio Shrine at Manila City Hall ay hindi na rin madaanan. Sa kahabaan ng Gerardo Tuazon, lagpas tuhod na rin ang baha. Problemado tuloy ang ilang negosyante dahil sa nakaambang pagkalugi. Sayang po, malulugi pag kasi malaking puhunan po ang namin dyan. Sayang talaga yan pag nasira yan. Alas 10 naman ng umaga nagpatupad ng forced evacuation ang Manila City Government sa mga residenteng nakatira malapit sa San Juan River, Pasig River at Manila Bay area. Nasa mahigit 500 pamilya ang inilikas sa iba't ibang distrito ng Maynila. Inaasahan pang tatas ito kung magpapatuloy ang buhos ng ulan. Aming goal right now is zero casualty. Ang pagbabahaaw sa Maynila, hindi na ho natin mapipigilan yan. Ang kailangan lang po dito is yung tamang implementation ng disaster preparedness sa mga barangay. Ang MMDA naman, di naiwasang sisihin ang di matapos-tapos na drainage project ng DPWH sa Espanya na sinasabing tatapos sa problema ng baha sa lugar. So meron kang 75 kilometers na ugat na putol-putol na ginagawa pa. So nakatulong din yun. Pero pag nayari naman yun, maiibsan na yan. Umaaksyon Renzo Ongkiko, News 5. Mahigit 5,000 residente naman ang inilikas mula sa mga tabing ilog sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Umapaw kasi ang ilog sa lugar na napalubog o nagpalubog sa mga bahay. Narito po ang report. Tila naging ekstensyon ng ilog ang mga bahay sa barangay Bagong Silang sa Quezon City. Karugtong ang ilog ng Marikina River. Ang mga sasakyan nalubog sa tubig. Ang mga tao bangka na lang ang sinasakyan. Pero ang iba buong tapang na lumusong sa hanggang dibdib na baha. Kwento ng mga residente, nagsimulang tumaas ang tubig kaninang madaling araw. Basta umulan ng diretso, ganyan na po ang ilog dito sa barangay Bagong Silangan. Mga 20 feet na po ang lalim niyan. Agad ding inilikas sa mahigit 5,000 residente. Karamihan ng evacuees ay nasa covered court lang ng barangay. Ang mga maliit na bata at mga sanggol ay sa barangay hall naman dinala. So nagtototal kami ng 14 to 20 evacuation areas. Round the clock naman po ang pagpapakain. Puno rin ng mga evacuee ang barangay Bagong Silangan Elementary School, Susano Hall, Phil Heights, Sitio Bacal, Philside at Lumang Palengke. Ang ilan sa kanila kariton lang ang pansapin sa malamig na semento. Nagpadala naman ng tulong at nagpakain ng lokal na pamahalaan. Pero may ilang gaya ni Mang Remer dito sa kanyang jeep na raw magpapahupa ng baha.
Hindi ko po alam, dito lang po kami sa may Tangia. Ayon sa barangay, isang 3 taong gulang na bata ang nalunod at nasawi. Sumunod daw ito sa kanyang tatay na papalabas ng bahay. Umaaksyon, Erwin Tulfo, News 5. Nabigla raw ang maraming taga Metro Manila at Mega Manila kaninang umaga sa tindi ng ulang bumuhos mula kagabi hanggang ngayong maghapon. Marami po tuloy ang pumuna sa Pag-asa. Saan nila ay kulang na abiso? Live mula sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, nasa gitna ng aksyon si Franz Noguera. Franz. Tama kayo dyan, Erwin, Cheryl, ano? Pero ito muna ang unahin natin. Sa linggo kasi lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Mario. Ang tinatahak niya ay itong direksyon ng Taiwan papuntang Southern Japan. Bagamat hindi ito nag-cross o tumawid dito sa Luzon area at dumaplis lamang dito sa bahagi ng Cagayan Region kaninang alas 11 ng umaga, ang malaking bahagi naman ng Luzon ang naapektuhan, lalo na nga ang Metro Manila na binaha dulot ng habagat. Madaling araw pa lang nagsimulang lumikas ang may 200 residente sa Barangay Fairview at ilang lugar sa Novaliches. Marami raw sa kanila ang nagulat sa naging buhos ng ulan. Akala ko hihinto lang yung ulan. Pala tuloy-tuloy kaya lumikas na kami sa diker. Ilang minuto pa lamang tayong nandito sa bahay na ito pero dahil nga tuloy-tuloy yung malakas na ulan, ito makikita nyo unti-unti na rin na tumataas itong tubig baha. Yung bahagi nga ng pader na ito ng bahay natangay na nga nung malakas na agos ng tubig dahil ito ay katabing-katabi lamang nitong Tulyahan River na ngayon makikita yung napakalakas ng agos. Ito yung bahagi ng Santa Lucia, yung kabila naman Palmera at yung sa gawid doon ay yung Barangay Gulod. Pero makikita nyo yung mga tao, hindi sila lumilikas. Ito, ayan, may mga bata pa, no? At ayon nga sa mga residente rito, lilipat lamang sila o lilikas kapag ang tubig talagang abot na at wala na silang maapakan dito sa kanilang mga bahay. Giit ng mga taga-barangay, kulang sa abiso ang Pag-asa. Sa tingin ko medyo nagkulang with regards to the warning na itong bagyong Mario talagang i-intensify yung habagat. Ano? From the previous mga pag-ulan, mga ganitong pangyayari kasi nababalita naman. This time medyo nagkulang. Sa dalawang huling weather bulletin ng Pag-asa kahapon, alas 5 ng hapon at alas 11 ng gabi, walang nabanggit tungkol sa habagat na posibleng makaapekto sa Metro Manila. Pero paglilinaw ng ahensya, nag-abiso sila na maaapektuhan ang Metro Manila. Ako yun mismo nagsalita 5 PM kahapon and na-forecast namin na light to moderate rains sa Metro Manila. At nasundan yan ng kaninang madaling araw, nag-issue tayo ng yellow rainfall advisory sa Metro Manila. Nang makumpirma ang malakas na buhos ng ulan bandang alas 2 ng madaling araw, agad nila itong ipinakalat sa pamamagitan ng Twitter. Ipinost din nila ito sa kanilang website at Facebook. Ipinakalat din ang impormasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa yellow alert, itinaas sa red alert ang Metro Manila, pati na ang ilang probinsya sa Central at Southern Luzon. Ibig sabihin, higit 8 galong tubig per square meter ang inaasahang bagsak ng ulan kada oras. Erwin, Cheryl, ongoing pa nga yung press briefing dito ng Pag-asa at nalaman nga natin mula dyan na bukas unti-unti naman nang mababawasan yung mga pag-ulan natin dito sa Metro Manila at sa Southern Luzon. Pero magkakaroon pa rin ng mga malalakas na pag-ulan dito sa Central at Northern Luzon dahil hindi pa nga masyado nakakalayo ang bagyo. Sa linggo pa talaga tuluyang gaganda ang panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon. At kapapasok nga lang nito, no, ito nagtaas na naman ng rainfall warning ang Pag-asa at naalis na nga ang Metro Manila sa red level, ano, dyan sa, dito na lang nakataas ang red alert nila dito sa Bataan, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Nasa orange na warning na lamang ang Metro Manila, ang Bulacan, Pampanga, Rizal at Cavite. Ang yellow naman ay nakataas sa Laguna, Batangas at Quezon. Erwin, Cheryl? Franz, ang tanong lamang natin ay siguro kailangan reviewin na rin ng Pag-asa kung anong ibig sabihin ito mga red, yellow, white, orange alert kasi hindi maintindihan ng ordinaryong mamayan maski na i-broadcast pa yan live sa TV, radyo kung sabing red alert, yellow alert. Dapat mas maganda siguro yung layman's term na maiintindihan na okay, itong ulan po na maaari po magdulot na hanggang bukong-bukong na pagbaha o hanggang tuhod na pagbaha para maintindihan ng ordinaryong kababayan natin. Wala ba silang plano palitan itong mga alert na ito, Franz?
Alam mo, Erwin, kung matatandaan mo, itong warning na ito na yung ni-revise dati ni Pangulong Aquino, pinarevise sa Pag-asa noong ni Pangulong Aquino dahil dati may kulay green pa nga ito, no? Sa ngayon, ito yung pinakabago nila. At meron na rin silang mga corresponding dito, no? Kung ilang galon ng tubig ang ibubuhos ng mga pag-ulan na ito kapag red. Kapag red nga, more than 8 gallons of water per hour ang kayang ibuhos nito sa sa 1 square meter. Yun yung kanilang pagka-lamanize. Pero pag-iisipan pa nga raw nila kung kailangan pa nga bang baguhin ito kasi medyo nakakalito, no? Kapag sinabi kasing yellow, flooding in low-lying areas. Pero pagdating ng orange, flooding is threatening. So hindi natin masabi kung hindi natin mawari kung ito bang sa yellow may baha na ba ito? Pagdating ng orange and nagbabanta pa lang ba ang pagbaha? Medyo ito rin yung kinagugulo namin kanina, no? Kaya kinukonsulta din namin ito ngayon dito sa Pag-asa. Erwin? Yeah, tama ka, Franz. I remembered na pinalitan ngayon dahil mukhang nagkaroon ng problema, hindi nagkaintindihan. Kaya pinapasimplify ng Pangulo yan. Pero medyo matindi pa rin yan at hindi maintindihan ng ordinaryong Juan at Maria na nakikinig sa atin ngayon kung ano ba yung orange na yan. Baka akalain nila orange fruit yan o kung yellow, baka akala nila yellow na galing sa refrigerator. Mas maganda siguro, Franz, nasasabihin na lamang nila na matinding pagbuhos po ng ulan na maari pong magbaha, tataas po yung mga ilog at babahain ho kayo dyan hanggang tuhod na pagbaha. I think it's better na isimplify nila, mas isimplify pa nila para maintindihan ng mga kababayan natin. Tama ka dyan, Erwin. Yan pa nga yung pag-uusapan dito ng Pag-asa. No? Marami rin kasi silang kinukonsulta kapag may binabago silang mga warning dito. Erwin? No, sis, segundahan ka na yung sinasabi ni Erwin. Sinabi mo kanina, nasa orange alert na lang ang Metro Manila. Anong ibig sabihin nito at hanggang kailan tatagal itong alert level na ganito at mag-i-improve na ba yung ating weather ngayong gabi? Cheryl, kung tama yung pagkakakuha ko dyan sa tanong mo, medyo choppy ka, no? Dito sa orange na warning, ang ibig sabihin nito, flooding is threatening. Medyo hihina na yung mga pag-ulan na ating mararanasan at ito nga, yung katumbas nito ay 4 hanggang 8 galon ng tubig ang posibleng bumagsak kada oras sa isang square meter. Yan yung kanilang pinaka-lamanize na naibigay dito sa Pag-asa at ayon din sa kanila, bukas, unti-unti nang mababawasan yung ating mga pag-ulan dahil lalayo na nga itong Tropical Storm Mario, pero sa linggo pa talaga gaganda yung panahon sa malaking bahagi o sa buong Luzon. Cheryl? Maraming salamat sa iyo, Franz Noguera. Come to think of it, Cheryl, sinimplify na nila yun. Dati medyo mas matindi na ilang millimeter, ginawa nilang orange, yellow, red alert. Pero kasi sabi mo nga, yung isang ordinaryong Juan de la Cruz ay maintindihan ba sa isang square meters ay may 4 hanggang 8 galon na tubig na ibubuhos doon sa loob ng isang oras. Ang problema niya, paano kung absent si Juan nung tinuturo yung mga square meter na yan, nung elementary siya, high school? Di baka akalain niya, kasing laki ng bahay niya. Sabi niya, konti lang pala yung 4 na galon na tubig. Siguro na lang mga kapatid, dahil nananatili po ang orange alert level dito po sa Metro Manila at may red alert pa rin na nakataas sa ilang probinsya, manatili po tayong nakatutok at huwag maging magpakampante. Parang yung kagabi, kampante tayo na orange level tapos biglang walang tigil magdamag yung malakas na buhos ng ulan. Hola mga kapatid, nangunang ilang celebrities gamit ang kanilang social media accounts para magpaalala sa ating mga kapatid at maipakita ang epekto sa kanila ng habagat. Ang singer nga na si Jed Madela nag-selfie pa sa bahay niya sa Mahilas Piñas habang bumabaha sa kalsada. Si Alice Dixon naman nagpas 2 oras na stranded sa loob ng eroplano sa NAIA. Hirap mag-take off ang eroplanong sinasakyan niya papuntang Singapore kung saan manunod siya ng Grand Prix. Hindi naman natuloy ngayong araw mga kapatid ang much-anticipated underwear fashion show na The Naked Truth sa MOA Arena. Nararampahan sana nangaabot sa 50 celebrities. Safety first kasi, pero don't worry mga kapatid dahil bukas po tuloy na po yan. Same venue, 5:30 PM nga lang mas pinaaga. At eto sa Lunes naman po mga kapatid, mapapanood na po ang My Tag Boyfriend sa TV5. Pero ilang araw ng hot topic to online yung Wattpad miniseries na ito starring Jasmine Curtis Smith at Sam Concepcion. Ano kaya ang naging inspirasyon ng author sa likod ng hit novel na ito? Yun ang inaksyonan natin. Guys, your Buena Vista na super cool, super heartthrob sa campus. I don't care about him at all until now. Trailer pa lang! City Sandoval! Where are you? Where are you? Where are you?
Mainit ng tinanggap at tinatangkilik ng publiko ang television adaptation ng Wattpad hit na My Tag Boyfriend. Starring Jasmine Curtis Smith as City at Sam Concepcion bilang si Kaiser. Tungkol ito sa estudyanteng online addict na aksidenteng natag bilang boyfriend sa Facebook, ang pinakasikat at astig na heartthrob ng campus. Higit 15 million na ang nakakabasa ito sa pinakamalaking writing at reading community online na Wattpad. Dito, nagiging instant superstar ang mga ordinaryong member na libreng napapaskil ang kanilang mga kwento. Isa na dyan ang author ng My Tag Boyfriend na si Mabel Ann, na teacher sa totoong buhay. O yung My Tag Boyfriend po, based po siya sa experience ko. Kasi po, meron po akong aksidenteng natag na isang guy. So doon po talaga nag-originate yung story niya. Dahil sa nakakakilig na storya, nadala raw ang mga bida sa eksena. Talaga, kasi iniisip ko yung biruan kung paano talaga kami in person. Tsaka kalog talaga kami magbiruan. And there's some scenes wherein we actually parang naging natural. Minsan nakakatawa kasi talaga. I don't know, it was different for me. Mapapanood ang My Tag Boyfriend simula Lunes, 7 p.m. sa TV5. Umaaksyon! MJ Marfori, News 5. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ang pagbuhos po ng tulong at donasyon sa Alagang Kapatid Foundation. Umaaksyon si Laila Chicadora. Erwin, Cheryl, kung nakikita niyo ang aking likuran dito sa Alagang Kapatid Warehouse, pakonti na ang supply ng mga relief goods natin dito. Ang dahilan, kanina pa tayo, maaga pa lang, nagsimula na tayong magkaroon ng relief operations. Kaugnay niyan, kausapin natin ang direktor ng Alagang Kapatid Foundation, Menchi Silvestre. Good evening, Ma Menchi. Good evening. Tama ka, Laila. Maaga pa lang, binulabog na tayo na ating chairman, si Ginoong Manny V. Pangilinan, at pinatawag na yung mga heads ng iba't ibang kumpanya at CSR councils, foundations under the MVP Group of Companies para kumilos na at tumulong na. Iparating na ang tulong na pwede nating iparating sa mga kababayan natin na sasalanta ngayon ng Bagyong Mario. Ito ngayon, makikita mo, nagre-repack na tayo. Pang-apat na deployment na natin ito. Kamanava area ang tutumbukin natin. Ma'am Menchi, medyo napansin ko napakonti na rin ang ating supply. Kailangan po ba natin ng donasyon? Bukas po kami ang aming tanggapan para sa inyong mga tulong. Ready-to-eat food ang napakahalaga po sa ngayon. Ready-to-eat food, pagkain, kumot, tuwalya, pampainit ng katawan, yan po ang kailangan natin. Punta lamang po dito sa 730 Quirino Highway, San Bartolome, Novaliches, Quezon City o kaya doon po sa TV5 Reliance. Pwede po ninyong i-drop doon. Round the clock po kami dito na tatanggap ng tulong, pero ganun din po, round the clock din po kami maghahatid naman ng tulong. At ang mga volunteers, paano po ma'am? Ang volunteers, makipag-ugnayan po sa amin, 376-4412, 376-4412 o makipag-ugnayan po. Meron tayong Facebook, Twitter at Instagram. Diyan po tayo maghuntahan. Okay, maraming salamat, Direktor ng Alagang Kapatid Foundation, Ma'am Menchi Silvestre. Pero alam mo, Cheryl at Erwin, hindi lang naman yan ang tulong na inihahatid ng MVP Group of Companies. Mamaya sa pagbabalik ko, ikikwento ko yan sa inyo. For now, yan muna ang latest na nangyayari dito sa Alagang Kapatid Foundation Warehouse. Balik sa inyo, Cheryl and Erwin. Mga binahang residente ng Provident Village sa Marikina, mistulang binabangungot muli ng undoy. Matinding baha, dala ng bagyo, solusyon nga ba sa nakambang water crisis sa Metro Manila? Pagtaas ng tubig sa mga dam malapit sa Metro Manila, patuloy na tinututukan. Yan at iba pa sa aming pagbabalik.